Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang pangwasak langit na sable at pinakawalan ang unang hiwa ng maklangit na pagkawasak. Sumabog ang enerhiya ng sable at agad na pinasabog ang mga aninong sumusugod. Sa isang iglap, ang apat na anino ay naglaho. Ibinaba ni Kinnan ang kanyang sable at sinabing, para talunin kayo, pansamantala ay hindi ko kailanganin ang pangwasak langit na sable. Nang marinig ito, galit na sumigaw si Zhu Zihao, minamaliit mo ba kami? Sa kabilang banda, buong lakas ng sumugod si Kinnan. Itinaas niya ang kanyang kamao at nilapitan ang grupo ni Zhu Zihao. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang atake gamit ang kamao ng Diyos ng Digmaan. Boom! Isang malakas na pagsabog ang nagpatalsik sa apat na walang kapantay na henyo. Natakot ang 8 sinag na haring demonyo at napasigaw, grabe. Ang husay ng sining ng kamao ng batang ito. Isang suntok lang ay sapat na para patayin ang isang cultivator sa ikalawang antas ng immortal na langit. Naisip niya sa sarili at hindi pa niya inilalabas ang kanyang buong lakas. Mabuti na lang at hindi ko siya kinalaban. Samantala, nasunog ang katawan ni Zhu Zihao at umuusok ito. Napasigaw si Kinnan, ito ang katawang apoy na clone ni Zhu Zihao. Doon lang napagtanto ng may-ari ng madugong mga mata na ang tunay na Zhu Zihao ay nasa ibang lugar. Naunawaan din ni Kinnan. Kaya pala, mula pa sa simula, ang tunay niyang katawan ay nakatago roon. Kaya pala kakaiba ang pakiramdam ko sa maitim na ulap na iyon. Pagkasabi niya noon, naglaho ang maitim na ulap at lumitaw si Zhu Zihao. Buong pagmamalaki niyang sinabi, huli na para malaman mo ngayon. Hahayaan kong makita mo ang aking sining ng sable. Sumigaw si Gujulin, Zhu Zihao, talunin mo siya. Iwinasiwas ni Zhu Zihao ang kanyang sable at nagpakawala ng isang hiwa. Ito ang tinatawag na sining ng iisang dimensyong sable. Sinuri ng 8 sinag na haring demonyo ang sitwasyon, napakalakas ng kapangyarihan ng hiwang iyon. Sa tingin ko, sa mga kaparehong antas, bihira ang makakasalo niyan. Kalmadong nagtanong si Kinnan, sining ng iisang dimensyong sable, kamo. Ginamit niya ang kanyang baluting pandigma at sinabing, tingnan natin kung mas malakas ba ang sining ng iisang dimensyong sable mo o ang sining ng sable na yumayanig sa landas ko. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang kanyang pangwasak langit na sable. Ang dalawang enerhiya ng sable ay agad na nagbanggaan na tila pumupunit sa kalawakan. Pagkatapos, tumagos ang enerhiya ng sable ni Kinnan sa katawan ni Zhu Zihao na ikinagulat nito. Natakot si Zhu Zihao at napasigaw, parang may isang hindi nakikitang sable na tumama sa katawan ko. At dahil doon, nawalan siya ng lakas at bumagsak. Habang nahuhulog, naisip niya, hindi ko akalain na matatalo ang sining ng iisang dimensyong sable sa kamay ng batang si Kinnan. Bumagsak si Zhu Zihao sa lupa na may kasamang nakakatakot na pagsabog. Umusok ang kanyang buong katawan habang umuubo siya ng malakas. Ubo! Ubo! Kalmadong sinabi ni Kinnan, talo ka na. Sinikap ni Zhu Zihao na umupo at sinabing, tama, panalo ka na. Pagkatapos, inihagis niya ang isang lagayan kay Kinnan at sinabing, nariyan ang pusta na natalo ko sa iyo. Tinulungan ni Gujulin si Zhu Zihao na tumayo at sinabing, talo kami sa pagkakataong ito. Ang 3 pang kasama ay sabay-sabay na inihagis ang kanilang mga lagayan kay Kinnan na maihalatang pagkadismaya. Masayang tinanggap ni Kinnan ang mga pusta at sinabi, maraming salamat sa pagtuturo, mga kapatid. Bigla, may natuklasan ang may-ari ng madugong mga mata na ikinagulat niya. Sa malayo, may ilang maitim na anino ang lumitaw. Ang mga aninong ito ay papalapit ng papalapit. Binalaan niya si Kinnan, umalis na tayo agad dito. Dumating na ang mga tao mula sa mga malalaking sekta. Mabilis na hinawakan ni Kinnan ang kamay ng 8 sinag na haring demonyo at hinila rin ang may-ari ng madugong mga mata. Pagkatapos, sinabi niya sa 2, takas na tayo. Sa isang iglap, naglaho silang 3 na parang bula. Sa kabilang panig, galit na sinabi ng hari ng immortal na si Jiangju, ang bibilis tumakas. Sa sandaling iyon, pinangunahan ng isang pinuno ang 2 pang tauhan at pinalibutan si Tu Shenliang. Ito na lang ang natira. Napabuntong hininga si Tu Shenliang sa kanyang isip, naku po, patay na. Tumakas ang 3 iyon at hindi man lang ako isinama. Sa sobrang takot, pinagpawisan siya ng husto. Mabilis siyang tumakbo palayo at sumigaw, Kinnan, hayop ka. Hintayin mo ako.
Nang maglaon, nakabalik si Tu Shenliang sa kinaroroonan ni Kinnan at nagreklamo, "Kayong tatlo, wala kayong konsensya. Pero, kahit wala kayo, kaya ko silang lahat na ubusin. Naisip ko lang na hindi ko kayo pwedeng hayaang pumasok sa mapanganib na lugar na ito, kaya nagmadali akong pumunta rito para protektahan kayo." Nagtanong ang 8 sinag na haring demonyo, "Sa sinasabi mong iyan, ikaw mismo, naniniwala ka ba?" Nagpaalala si Kinnan, "Hindi kalayuan dito si hari ng immortal na si Jiangju. Kung magyayabang ka, hinaan mo lang. Baka mapahamak ka pa." Nang tumingin si Tu Shenliang sa gilid, nakita niya ang mga hari ng immortal na nakatingin sa kanila. Agad siyang kinabahan at sinabing, hindi nagbibiro lang ako." "Bakit naman kailangang tumingin ng may ganyang kasamang pagbabanta?" Isang lalaki ang nagsalita, ang tingin ng batang si Tu Shenliang ay talagang nakakainis, na para bang gusto natin siyang patayin. Nagtanong ang isang babae sa kabilang panig, "Hindi mo ba talaga gustong patayin siya?" Sumagot ang lalaki, "Bakit naman hindi?" Sa sandaling iyon, nagbigay ng babala ang may-ari ng madugong mga mata, papunta na sila. Mula sa langit, 3 makapangyarihang tao ang lumitaw, na may napakalakas na presensya. Ipinakilala sila ng 8 sinag na haring demonyo, silang 3, katulad ni hari ng immortal na si Jiangju, ay mga perpektong walang kapantay na pinuno. Ang isa mula sa nag-aalab na tribo ng apoy ay si hari ng immortal na si Zhugang. Hawak niya ang mistikong apoy na yelo, ang ikapito sa pinakamalakas sa kanilang tribo. Ang dalawa pa ay sinahari ng immortal na si Gu King mula sa sinaunang tribo ng Wen, at si hari ng immortal na si King Li mula sa tribo ng walang sakuna. Sa kalangitan, ilang mga portal ang muling lumitaw. Sumigaw si Tu Shenliang, "May darating na naman." Sa pagkakataong ito, isang grupo ng mga tao ang lumabas mula sa lagusan. Pagkatapos, isa pang grupo ang dumating para makiusyoso. Napasigaw ang 8 sinag na haring demonyo, "Kaya pala. Mga taga Wanzhong Immortal Building at All King's Ancient Path pala sila." Hindi nakapagtataka kung bakit napakabilis silang natunton ng mga malalaking sekta. Pagkasabi nito, 3 tao ang lumapag sa harapan. Agad na yumukod ng may paggalang ang grupo ng mga tao. Isang lalaki ang lumingon at nagtanong kay Kinnan, "Ikaw ba si Kinnan? Nabalitaan kong nahubog mo ng muli ang iyong pundasyon ng Dao." Sumagot si Kinnan, "Bakit?" Tumugon ang lalaki, "Magpapakilala ako. Ako si Xiao Yiwu, isa sa mga pangunahing pinuno ng All King's Ancient Path. Mamaya, pagkapasok natin sa palasyo ng salamin, kung pwede nang makipaglaban, huwag mo sana akong bibigyan." Naisip ni Kinnan, sa kanyang murang edad, isa na siyang pangunahing pinuno ng All King's Ancient Path. Ngunit ang kanyang lakas ay nasa 8 antas lamang ng immortal na lupa. Malamang ay may isang malaking puwersa sa likod niya na sumusuporta sa kanya. Bigla, isang boses ang nagsalita, "Aba, naunahan pa pala ako ng iba." Napatingin si Kinnan. "Esan?" Isang matabang lalaki ang biglang lumitaw sa harapan ni Xiao Yiwu, na ikinagulat nito. Masayang hinawakan ng matabang lalaki ang kamay ni Kinnan at sinabing, "Kapatid na Kinnan. Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan." Sumigaw si Xiao Yiwu, "Hoy! Sino ka?" Tila napagtanto ng matabang lalaki na medyo naging bastos siya at sinabing, "Ay, nakalimutan kong magpakilala. Sige, ako si Yuan Ji. Tinatawag ako ng lahat na munting mong Yuan Ji. Isa akong disipulong hindi pari mula sa Bodhi Ancient Temple Sect." Biglang may isa pang tao ang lumapag at nagsabi, Ku. Totoo ngang isa siyang disipulong hindi pari mula sa Bodhi Ancient Temple Sect. Nagulat si Xiao Yiwu at nagtanong, kumuha pa talaga ng ganyang klaseng pangalan na may masamang pangitain. Hindi nakapagtataka kung bakit malas din siya. Napabulalas ang 8 sinag na haring demonyo, kaya pala. Siya pala ang walang kapantay na henyo, si munting mong Yuan Ji. Tulad nga ng mga sabi-sabi, isa siyang taong may kakaibang pag-ugali. Nagulat si Tu Shenliang at nagtanong, "Walang kapantay na henyo? Anong klaseng henyo iyan na may ganyang kabastos na pangalan?" Nang tingnan ni Kinnan ang hangal na iyon, naisip niya, mang-iinis na naman ba ang isang ito? Pagkatapos, biglang yumukod ng may paggalang si Tu Shenliang at sinabing, bagamat medyo bastos pakinggan ang kanyang pangalan, labis kong hinahangaan si Dakilang Guro Yuan Ji. Si Dakilang Guro Yuan Ji ang tanging alamat na kumikinang sa aking puso. Nang marinig ito, natulala ang lahat sa ginawa niya. Pati si Kinnan ay nabigla. Nakainom ba ng maling gamot ang isang ito?
Biglang tinakpan ni Tu Shenlayang ang kanyang bibig at naisip, lintik. Bakit ko nasabi ang mga nakakadiring salitang iyon para sipsipin siya? Umisi si Yuan Jai, hehe, kapatid, napakasigasig mo naman. Hindi masama, hindi masama. Simula ngayon, sumama ka sa akin at poprotektahan kita. Doon na pagtanto ni Kinnan. Mukhang may ginawa itong si Yuan Ji kaya napilitang magsalita si Tu Shenlayang ang salungat sa kanyang kalooban. Galit na sinabi ng balbas saradong monghe, Yuan Jai, tumigil ka sa kalokohan mo at bumalik ka rito. Sumagot si Yuan Jai, kapatid, pagbigyan mo na ako. Galit na lumundag ang balbas saradong monghe at binatukan si Yuan Ji sa ulo, sabay sigaw, at naglakas loob ka pang tawagin akong kapatid. Tingnan mo nga kung kamukha ko ang tatay mo. Naisip ng 8 sinag na haring demonyo, silang dalawa, sila ba talaga ang walang kapantay na henyo at ang mataas na monghe ng Bodhi Ancient Temple Sect? Napamura si Tu Shenlayang, lintik. Kagagawan nga ng walang hiyang Yuan Ji na iyon. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit niya sa akin para pilitin akong magsalita ng salungat sa kalooban ko. Nagpaalala ang 8 sinag na haring demonyo, Munting Liang, sa tingin ko ay maganda ang kakayahang iyan ni Munting Ji. Kung sasama ka sa kanya, hindi ba't maaaring maitama ang ugali mong mahilig mang-asar ng iba? Sumang-ayon si Tu Shenlayang sa bagay. Pero parang masyado na akong naadik sa nakakakilig na pakiramdam ng pang-iinis sa iba. Ayoko nang baguhin ang ugaling ito. Nang marinig ito, napailing na lang si Kinnan. Wala na talagang pag-asa ang isang ito. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang nagsalita, mga kapatid, dahil kumpleto na tayong lahat, magtulungan na tayo para buksan ang pinto ng palasyong ito. Agad na kumilos ang lahat. Libu-libong malalakas na enerhiya ang pinakawalan. Boom! 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 Sumabog at nawasak ang pinto ng palasyo. Masayang sumigaw si Zhu Zihao, bumukas na. Nagsalita ang lalaking nakamaskara, umasok na tayong lahat. Sabay-sabay na pumasok ang lahat sa malaking bulwagan. Ilang tao ang napasigaw, anong nangyayari? Nagulat din si Kinnan at nagtanong, Jihen. Hinimas ng 8 sinag na haring demonyo ang kanyang baba at nag-isip, napakalakas ng kapangyarihan ng landas ng demonyo. Huwag mong sabihing may isang kataas-taasang Panginoon ng landas ng demonyo na natutulog sa loob ng palasyong ito. Sinabi ng lalaking nakamaskara, tunay ngang hindi pangkaraniwan ang lugar na ito. Mga kasama, huwag kayong mag-alala, sumunod lang kayo sa akin at kumilos ayon sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, lumundag si Yuan Ji patungo sa grupo ni Kinnan. Nagulat ang 8 sinag na haring demonyo at sumigaw, anong gusto mong gawin? Lumayo ka sa amin. Masayang sinabi ni Yuan Jai, mga kapatid, nakita ninyo naman, hindi ako tanggap sa Bodhi Ancient Temple Sect. Bakit hindi na lang ako makipagtulungan sa inyo? Agad na tumutol ang 8 sinag na haring demonyo, ayaw naming makipag. Ngunit pinutol siya ni Kinnan, kung gusto ni dakilang guro Yuan Ji na sumama sa amin, kung gayon ay sumama ka. Pero babalaan na kita, hindi kami mananagot para sa iyo. Masayang sinabi ni Yuan Jai, napakabukas palad ni kapatid na Kinnan. Karapat-dapat ngang tawaging numero 1 immortal. Pagdating ng panahon, kung may anumang ipag-uutos si kapatid na Kinnan, ako ang unang susugod. Nagpaalala si Kinnan, pumasok na tayo. Mamaya, kung may mangyaring hindi inaasahan, mabilis tayong aatras. Pagkatapos, pumasok na rin ang grupo ni Kinnan sa loob ng palasyo ng salamin. Namangha ang 8 sinag na haring demonyo, lintik. Isa palang Immortal's Blessing Dao Ground ang lugar na ito. Sinabi rin ng may-ari ng madugong mga mata, napakadami namang kalansay dito. Mukhang napakadelikado nga talaga. Pinagdikit ni Yuan Ji ang kanyang mga palad at bumigkas ng isang dasal, Amitabha Buddha.